Okay, good afternoon, pre. Ito naman yung sa pag-apply ng overtime. Okay, so sa pag-apply ng overtime, okay, ang mangyayari dito is i-click nyo na yung apply OT. Okay, if ever na meron siyang yan na OT, kailangan niyang i-apply. Okay, so for example, itong part na to. For example, since 6 p.m. ang kanyang out, okay, pwede siya mag-OT ng sabihin natin 6 to 7:30. For example lang ha. So gagawin niya dito, si Tere, mag-click ng apply OT. Okay, sabihin natin ang kanyang actual. For example, nag-time in siya, OT siya ng 6:01 p.m. Okay. Then, ang time out niya is 7:30 p.m. Yan. Number of hours, sabihin natin 1.5. Yan. Then, overtime, sabihin natin regular OT. Yan. Then, update. Yan. So, dito lalabas ngayon pending yung kanyang OT. Ganito, pwede na i-finalize ni Tere. Yan. Okay? Kasi kompleto naman siya ng time in, time out eh. So pagdating dito sa sa pending, kailangan makita ngayon yan ni admin. Yan, so makita dito is ito yung OT type. Teka ha, kasi in-raise ko yan kanina eh, nag-error yan kanina eh, na part. Teka ha, check natin dito sa dashboard. Bari row itong natin. Okay, OT. Pending OT for approval. Ito OT rate. Name. Ayan. Okay, so pag-refresh. Ayan. So, okay, ito yung kanyang regular OT. Approve lang ito ni HR. Approve. So approve na 'yon, meron na siyang overtime. So pag login ngayon ni Tere sa kanyang dashboard, okay, ayan OT approved by admin. Kung titingnan niya sa check DTR niya, January 1 to 15 generate, approve na yung kanyang overtime. Ayan. So, yun ang pag-apply ng OT and pag-approve. So, si employee mag-apply ng OT, si admin ngayon na mag-approve ng OT niya. So, yun lang. Maraming salamat, pre.